Libo-libong rallyista nagsagawa ng kilos protesta sa pagunita ng Labor Day. Higit 3,400 na job order alok ng Department of Migrant Workers isinasagawa nitong job fair. Mga panukalang batas para proteksyonan ang mga manggagawa tiniyak na isusulong sa Kamara. Pagsisimula ng full trial sa crime against humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pag-uusapan na sa May 27. Kampo ng dating broadcaster na si Jason Za, iginiit na hindi non-bailable ang kasong isinampa laban sa kanya. At Magna Carta dapat nang amyendahan para sa modernong pangangailangan ng mga guro ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 1, 2026. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. 11 mga lugar sa bansa ang makararanas ngayong araw ng Danger Level Heat Index o init na aabot sa 42 degrees Celsius pataas. Batay sa heat index forecast ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kabilang dito ang Dagupan City, Pangasinan, Bacnotan, La Union, Tuguegarao City, Iba, Zambales, CLSU Muñoz, Nueva Ecija, Subic Bay, Olongapo City at Sangli Point sa Cavite City. Kabilang din ang Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Iloilo City at Dumangas sa Iloilo. Habang sa Metro Manila, nasa 40 degrees Celsius na nasa ilalim ng extreme caution category ang inaasahang mararamdamang init. Pinag-iingat ang publiko sa mga heat-related illnesses, pangunahin na ang heat stroke. Nagsagawa ng kilos protesta ang libo-libong rallyista kasabay ng paggunita ng Labor Day ngayong araw. Ipinatutupad naman ng mga otoridad ang mahigpit na seguridad sa Mendiola at karatig lugar. Mula sa Mendiola, Maynila, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, nasa Mendiola na ba yung mga rallyista ngayon? Ang libo-libong mga rallyista patungo dito sa area ng Mendiola, Maynila. Simula pa bandang alas 7 kaninang umaga. Nagsagawa ang mga ito ng kanilang mga programa para sa kanilang kilos protesta kasabay ng paggunita ng Labor Day o Araw ng Paggawa. Nagsanib puwersa ang iba't ibang grupo ng mga manggagawa mula sa magkakaibang sektor para magsagawa ng kilos protesta. Nagsimulang magtipon-tipon ang Laban Manggagawa Coalition sa Welcome Rotunda, Quezon City upang ipanawagan ang kanilang mga hinaing sa pamahalaan. Pangunahin na dito ang kawalan ng kaukulang aksyon ng pamahalaan kaugnay ng anilay mababang sahod ng mga manggagawa, mataas na presyo ng mga bilihin at petrolyo at iba pa. Panawagan ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ay ang pagkakaisa ng mga manggagawa para sa interes ng bayan at hindi ang away sa politiko o politika. Hindi anya pumipili ang krisis na dinadanas ng mamamayan kung ano ang pampolitikang paninindigan, kundi pantay sa lahat ng kanilang mga kauri. Ayaw nilang pababain ang presyo ng bilihin sa pamamagitan ng pagsususpindi at pagtatanggal sa VAT at excise tax. Maging malinaw tayo mga kasama. Ayaw nila tanggalin yan upang patuloy na makapagkamal sa kabangbayan at paghati-hatian
ng ilang mga politiko ang pawis ng mga manggagawa. Ang perang pinamumutod sa forma ng ayuda ay pera ng mga manggagawa. Nakilahok rin sa kilos protesta si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Aniya, habang isinusulong sa Kongreso ang pagtaas ng sahod at pagbaba ng value-added tax, may ilang miyembro ng gabinete ang humaharang dito. Kung ako po ay maaaring magbigay ng isang rekomendasyon, alam ko po ang ating team mula sa Batangas ay nananawagan ng 3 linggo na para ibaba ang value-added tax. Pero baka hindi lang dapat ang value-added tax ang dapat pababain. Baka pati si Secretary Ralph Recto ang dapat pababain. Sahod, itaas. Buwis, ibaba. Recto, resign! Kasabay ng kilos protesta sa Welcome Rotunda, nakakalat rin ang mga tauhan ng law enforcement agencies. Pangunahin na dito ang Philippine National Police o PNP, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Quezon City Traffic and Transport Management Department o TTMD. Tinitiyak ng mga otoridad ang seguridad, peace and order at traffic flow sa protest area. May nakaantabay rin sila na medical personnel ang Quezon City Police District para sa mga rallyistang mangangailangan ng atensyong medikal. Nakabarikada naman ang mga tauhan ng pulisya sa lahat ng lagusan malapit sa Mendiola Peace Arc. Hinarangan ng mga pulis sa mga kalsada ng mga barbed wire barrier at trailer truck container, habang mayroon ring fire truck ng Bureau of Fire Protection na nakaantabay sa loob ng barikada. Aga kanina ay bandang alas 10 ng umaga ay unti-unti na ring nagsialisan dito sa Mendiola yung mga rallyista. Inikot pa rin natin at binaybay itong kahabaan ng Espanya hanggang sa Welcome Rotunda at nakita natin na wala na nga yung mga rallyista ngayon. Ngunit may abiso ang ilang grupo na magtutungo sila sa US Embassy ngayong tanghali. Yan ang latest dito sa Mendiola, Maynila. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nagpaabot ng mensahe ng pagpupugay sa mga manggagawang Pilipino ang Office of the Vice President kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw. Ayon sa OVP, ang mga manggagawang Pilipino ang haligi ng pag-unlad at pag-asa ng bayan. Dahil umano sa sipag, tiyaga at kanilang dedikasyon ay patuloy na umuusad ang ating bansa. Ang mga Pilipinang manggagawa din umano ang lakas ng ekonomiya. Nagbigay naman ng katiyakan si House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III na patuloy na isusulong sa Kamara ang mga panukalang batas na magbibigay ng proteksyon at magsusulong ng kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Sa kasagsagan ito ng paggunita ng Araw ng Paggawa. Bukod dito, kinilala rin ng liderato ng Kamara ang ambag ng sektor ng paggawa sa ating bansa. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa sa Kamara ang legislated wage hike bills. Batid natin na marami pa ring hamon ang kinakaharap ng ating pong mga manggagawa mula sa sahod at benepisyo hanggang sa mga seguridad, trabaho at maayos na kondisyon sa paggawa. Kaya naman po sa kapulungan ng mga kinatawan, patuloy naming itinataguyod ang kapakanan ng ating manggagawang Pilipino. Patuloy po kaming magsusulong ng mga panukalang batas at mga hakbang na magpapalakas sa proteksyon, oportunidad at dignidad ng manggagawa. Pinaigting ng Department of Migrant Workers ang kanilang mga pagsisikap para muling makapagtrabaho ang mga nagbabalik na overseas Filipino workers sa pamamagitan ng isang nationwide job fair ngayong araw. At gaya ng inaasahan, pinilahan ito ng ating mga kababayang naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Mula sa Ortigas Avenue, ang detalya hatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ilang job orders sa maaaring applyan sa job fair na yan?
Ela, mahigit 3,000 trabaho ang maaaring applyan ng mga job seeker na nais magpunta dito sa isang mall sa isinasagawang job fair ng Department of Migrant Workers. Karamihan sa ating mga nakausap kanina, Ela, yung kanilang dahilan kung bakit gusto nilang mag-abroad dahil doon sa mababang sahod dito sa bansa. Alas 7 pa lamang ng umaga ay mahaba na ang pila sa labas ng isang mall sa Ortigas Avenue, Quezon City ng mga aplikanteng naghahangad makapagtrabaho sa ibang bansa. Kabuuang 12 lisensyadong recruitment agencies ang lumahok sa job fair. 8 ay para sa land-based jobs at 4 naman para sa sea-based job. Mahigit 3,400 job order ang inaalok sa nasabing aktibidad. Tinatayang nasa 2,000 katao ang pre-registered, kabilang ang mga kababayan natin na repatriated mula ng sumiklab ang kaguluhan sa Middle East. Layunin ng aktibidad na magbigay ng mas maraming oportunidad ang ating mga kababayang Pilipino na nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, tatanggapin pa rin nila kahit ang mga walk-in applicants. Kabilang sa mga bansang may alok na trabaho ang United States, Australia, New Zealand, Japan, Croatia, Slovakia, Lithuania, Czech Republic, Guam at Papua New Guinea. Sa land-based job, karaniwang inaalok ang mga trabaho sa larangan ng healthcare, gaya ng skilled trades, factory o production at professional jobs. Samantalang sa sea-based jobs naman o trabaho sa mga barko, karaniwang makikita ang mga sumusunod na posisyon. Sa hospitality, gaya ng waiter, bartender, chef, cook, baker, kitchen staff. Mayroong mga job, available jobs sa larangan ng technical at crew gaya ng electrician, fitter, mechanics, motorman. Gayon din ang deck at officers gaya ng able seaman o yung mga bosun, chief officer, ship captain at mga engineer. At tatagal itong job fair dito sa May Ortigas hanggang mamayang hapon. Siya po na ang latest mula dito sa Ortigas sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Hanggang sa Lunes na lamang, May 4, 11:59 p.m. ang aplikasyon para sa mga nais na mapabilang sa Service Contracting Program ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Inihikayat ng ahensya ang mga interesadong PUB operators na sumali sa programang ito bago ang itinakdang deadline. Maaring magpasa ng aplikasyon sa pamamagitan ng pag-login sa Land-Based Service Contracting Program portal na makikita sa Facebook page ng LTFRB. Sa pamamagitan nito, mas mapapabilis at transparent ang proseso ng pagsali sa SCP. Pinaalalahanan naman ng ahensya ang mga operator na sasali na tiyakin kumpleto ang kanilang mga dokumento dahil anumang aplikasyon na maisusumite ng lagpas sa itinakdang deadline ay hindi na tatanggapin. Ipinatitigil na muna ng Department of Transportation ang onboarding o pagtanggap ng mga bagong driver at rider sa mga transport network companies at motorcycle taxi platform providers. Kasunod ito ng mga lumabas na datos na lagpas na sa itinakdang limit ang bilang ng mga driver at rider ng ilang mga kumpanya. Nagbabala naman ang DOTR sa mga TNCs at mga motorcycle taxi platform providers na maaari silang mapatawan ng parusa dahil sa paglagpas sa itinakdang limit. May petsang April 30 ang memorandum na ibinahagi ngayong araw ng DOTR. Inaprubahan ito bago ang Labor Day. Sa ibang balita, inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang mamamahayag na si Jason Sa dahil sa umano'y pagpapakalat nito ng maling balita patungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Benedict Samson. Matapos maglabas ng arrest warrant ang korte kahapon, kaagad na nagtungo ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa bahay ng mamamahayag na si Jay Sonsa sa Quezon City. Inaresto ng NBI si Jose Jay Sonsa dahil sa unlawful use of means of publication and unlawful utterances in relation sa Cybercrime Prevention Act of 2012.
Isa si Sonsa sa inirekomenda ng NBI na sampahan ng kaso dahil sa umano'y pagpapakalat nito ng maling impormasyon patungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pahayag ng legal counsel ni Sonsa na si Atty. Mark Tolentino, kinumpirma nito kagabi na naaresto ng NBI ang mamamahayag. Sinabi ng abogado na dapat igalang ng NBI ang mga karapatan ni Sonsa, lalo't isa na itong senior citizen. Dagdag pa ni Atty. Tolentino, nakabantay sila sa bawat hakbang at hindi rin nila palalagpasin ng anumang makikitang paglabag sa ginawang pag-aresto at nakahanda rin silang umaksyon kung kinakailangan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balak dumulog sa korte ng legal counsel ng mamamahayag na si Jay Sonza upang linawin ng ilang detalye sa kinakaharap nitong kaso. Partikular dito ang usapin sa pagpapiyansa ng kanyang kliyente. Mula sa Pasay City ang detalye hatid ni Benedict Samson live. Benedict, anong kaso itong sinasabi na maaari namang makapagpiyansa si Jay Sonza? Magandang umaga, Ella. Ayon kay Atty. Mark Tolentino, legal counsel ni Sonza, mayroon ng pagkakali ang korte patungkol sa pagkakalagay ng non-bailable sa kasong isinampalaban sa mamamahayag. Ganong linawin sa korte ng legal counsel ni Jay Sonza ang pag-aresto sa kanyang kliyente. Ayon kay Atty. Tolentino, bagamat inaasahan na nila ang posibleng warrant of arrest para sa kasong cyber libel. Gayunman, kasong unlawful publication ang nakasaad sa isinilbing warrant sa mamamahayag na ayon sa kanya ay hindi naman non-bailable offense. Kaya gate ng kampo ni Sonza dapat ay maaari silang makapagpiyansa sa kaso. Bunsod ito, balak nila na maghain ng manifestation sa korte upang ipaliwanag ang umano'y pagkakamali at hilingin ang agarang pagpapalaya kay Sonza. Ngunit dahil holiday ngayong araw at weekend ang mga susunod na araw, posibleng sa Lunes na sila makapagsumite ng kanilang apela sa korte. Kagabi ay nahuli nga sa isang bahay sa Quezon City si Jay Sonza dahil sa reklamong pagpapakalat ng maling impormasyon sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ella, sa ngayon ay nananatili dito sa kustodiya ng NBI ang veteranong broadcaster at hinihintay natin ang update kaugnay sa kalagayan nito. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Ipinahayag ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na mahigpit na binabantayan ng Embahada ng Pilipinas sa France ang iniulat na paghiling ng asylum ni dating Representative Zaldico. Bagamat nakansila ang pasaporte ng dating mambabatas noong 2025 at naiulat na nahuli siya sa Czech Republic gamit ang expired na dokumento, pinayagan siyang makalaya sa hiling ng France. Tumanggi namang magbigay ng iba pang impormasyon ang mga kinatawan ng Czech Republic at France nang makipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagay na ikinadismaya ng Pangulo. Muli, ang sabi nila, hindi po sila makakapagbigay ng impormasyon lalo na't kung may individual case for a political asylum. So yun lamang po ang nakuha na impormasyon natin kahapon kasama ang Pangulo. Si Pangulo ang nakipag-usap at sinabi po niya na dismayado po siya sa nangyari at very unsatisfactory yung naging result. Sa kasalukuyan, ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng legal na paraan upang maibalik ang dating mambabatas sa bansa. Si Zaldico ay nahaharap sa mga kaso ng korupsyon kaugnay ng maanumalyang 289 million pesos flood control project sa Oriental, Mindoro. Itinakda na ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang unang status conference para sa Crime Against Humanity case ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa darating na May 27, 2026. Layunin nito mapag-usapan ng ilang teknikal na detalye sa paglilitis kabilang ang wikang gagamitin sa korte, bilang ng mga saksi, paggamit ng mga expert witnesses at ang pinal na petsa para sa pagsisimula ng trial. Inatasan din ni Presiding Judge Joanna Corner ang prosecution at depensa na magsumite ng kanilang ulat tungkol sa inaasahang bilang ng mga saksi at ebidensya bago ang May 15.
Samantala, nagsumite ng request to appeal ang defense team ng dating Pangulo sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman hinggil sa desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 sa kumpirmasyon ng kaso ni FPRRD. Batay sa apela, ang naturang kaso ay flawed o depektibo dahil sa kawalan ng malinaw na basehan sa ebidensya at hindi pagtugon sa mahalagang argumento na nagdulot naman ng pagdududa sa pagiging patas ng paglilitis. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang selebrasyon ng Labor Day. Sa mensahe nito ngayong araw, nagbigay-pugay ang Pangulo sa lahat ng mga Pilipinong manggagawa. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, nasaan ngayon ang Pangulo kasabay ng paggunita sa Labor Day? Aga kasabay ng selebrasyon ngayong araw ng Labor Day ay mayroong scheduled event si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City. Ito'y upang pangunahan ang mga programa para sa mga manggagawang Pilipino, maging yung job fair para naman sa mga naghahanap ng trabaho. Ngayong umaga, bumati ang Pangulo sa lahat ng mga manggagawang Pilipino. Sa mensaheng ito, binigyan diin ni President Marcos na habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya at nagbabago ang mga industriya, ang mga manggagawang Pilipino pa rin ang nagtutulak sa Pilipinas para umunlad. Dahil sa kanilang sipag at sakripisyo, nananatili ang mga ito na haligi ng Republika. Nangako rin ang Pangulo na sa kabila ng mga habon sa ekonomiya, makakaasa na naninindigan ng administrasyon na itataguyod ang dignidad ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng paglikha ng mas marami at mas maayos na trabaho, pagpapalakas ng proteksyon sa mga manggagawa at pagpapalawak ng mga job opportunities para sa lahat. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng mga aktibidad at iba't ibang programa at serbisyo para sa mga manggagawang Pilipino at mga naghahanap ng trabaho sa General Santos City ngayong araw. Kabilang dito ang job fair na nag-aalok ng mahigit 4,000 bakanting posisyon sa pangunguna ng Department of Labor and Employment o DOLE, mga skills demonstration and Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, mga serbisyo mula sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at isang one-stop shop na tampok ang iba't ibang programa ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, hangad nito na dumami pa ang mga Pilipinong may trabaho, lalo na at ramdam ng bawat isa ang krisis sa langis dulot ng gulo sa Middle East. Aga, hindi lang sa Gensan ito mga programa para sa mga Pilipino. Pinagmalaki rin ni PBBM na kasalukuyang nagsasagawa ng job fair sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawak ng pondo na direktang ibibigay sa mga lokal na pamahalaan at ang paglulunsad ng mga bagong programa sa ayuda sa pagkain at edukasyon. Sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program, makatatanggap ang mga mahihirap na pamilya ng 10 kilong bigas kada 2 buwan. Habang magkakaloob naman ng 200,000 pesos sa bawat barangay para sa programang Bawat Barangay Makikinabang. Ang nasabing pondo ay hahatiin para sa pagpapaaral ng 5 presidential scholars at para sa mga proyektong prioridad ng komunidad. Isa lang ang kondisyon na hinihingi namin sa ating mga barangay officials na yung 200,000 ay kalahati nun ay gamitin para suportahan ang mga presidential scholar. Ibig sabihin, sa 200,000, yung 100,000, magbibigay tig 20,000 ang ibibigay sa bawat scholar. So bawat taon meron sila may 5 scholar ang pwedeng suportahan. Ang sabi namin, unahin nyo na yung malapit na magtapos. Pero hindi na matatapos dahil nga walang pambayad. Magkakaroon tayo with approximately 42,000 barangays. Sabihin na lang natin, we will have at least 200,000+ presidential scholars. 200,000+ na estudyante na matutulungan. Ang sinabi ko lang sa ating mga estudyante, pakinabangan ninyo itong scholarship na binibigay namin sa iyo, mag-aral kayo mabuti. Binigyan diin ng Pangulo na ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng nasyonal at lokal na pamahalaan ay susi upang
mas mabilis at direktang makararating ang mga serbisyo at tulong sa mga mamamayan. Nag-abiso ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon na walang magiging payout ng fuel subsidy bukas, May 2. Ayon sa LTFRB, hilayon nito na bigyang daan ang mas maayos na pag-oorganisa ng mga kinakailangang proseso. Maghihintay lamang anila ng panibagong anunsyo patungkol sa bagong schedule ng payout. Sa ibang balita, iginiit ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na ang plenaryo ng Kamara ang maghahalal sa mga bubuo sa prosecution team para sa inaasahang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Posible itong madesisyonan sa ikalawang linggo ng Mayo kung kailan inaasahan ding mapagbobotohan sa plenaryo ng Kamara ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. May report si Rosalie Coz. Hindi otomatikong magiging miyembro ng House Prosecution Team ang chairperson ng House Justice Committee na nagsagawa ng pagdinig sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Panel Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, plenaryo ang naghahalal kung sino-sino ang bubuo sa prosecution team. Posible ring magkaroon ng private prosecutors sa grupo. Ang maliwanag, they need to be elected by the plenary, no? Hindi naman kami nag-volunteer dyan. So we anticipate that with respect to this impeachment, we will be elected or whoever prosecutors or House members will be joining the prosecution panel, they will be elected as well by the plenary. Subalit sa ngayon anya, abala pa ang House panel sa pagbuo ng committee report at resolusyon na magsasaad ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente at target aprubahan sa May 4, araw ng Lunes. Ito ay matapos na makitang may probable cause para umusad ang proseso ng impeachment kasunod ng 4 na pagdinig kung saan inilatag ang mga ebidensya, testimonya at testigo laban kay VP Duterte. Kaugnay ito ng mga alegasyong maling paggamit ng confidential funds at panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman, matinding pagbabanta at destabilization. I wish to focus on our remaining duty in the Justice Committee to be able to proceed with the approval of the committee report, the resolution, and the articles of impeachment, and to be able to transmit it to the plenary. No? I-defend pa natin yan before the plenary vote. Noong 19 Congress sa unang pagtatangkang i-impeach ng Kamara si VP Duterte, kabilang si Congresswoman Luistro sa House Prosecution Team. Gayun din ang iba pang House Justice members gaya ni na Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, Manila 3rd District Representative Joel Chua, San Juan City Representative Bel Zamora, Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kit Flores, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napag-usapan na ng mga senador ang ilang hakbang na kanilang dapat gawin oras na ipadala na sa Senado ng House of Representatives ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasabay rin ito ang kanilang paghahanda sa pagbabalik sesyon sa darating na Lunes, May 4. Narito ang ulat ni Jed Neresina. Handang aksyonan agad ng kasalukuyang Senate leadership ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte, oras na iakyat na ito sa kanila ng House of Representatives. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, ang interpretasyon niya sa salitang forthwith ay sa susunod na araw pagkatanggap ng articles of impeachment mula sa Kamara. Ito ay kahit pa nilinaw ng Korte Suprema kamakailan na ang terminong forthwith sa Article 11 Section 3.4 ng Constitution ay nangangahulugan sa loob ng reasonable o makatwirang panahon na maaaring mas matagal o mas maikli, depende sa mga sirkumstansya ng bawat kaso. I think the Supreme Court decision is based on the petition.
hindi naman sumasaklaw yung decision niya sa trabaho ng Senado. It doesn't have anything to do with the work of the Senate. We are co-equal of branch. That's why tama yung decision nila. Pero as far as that petition that was filed to them is concerned, not on the way the Senate is conducting itself. But as far as And in this case, if ever we do receive the articles of impeachment, we will act on it forthwith. Sa akin, ang forthwith, the following day. Bukod dito, ibinahagi din ng senador na nagpatawag siya kahapon April 30 ng All Senators Caucus kung saan napag-usapan nila ang mga hakbang na kanilang dapat gawin kaugnay ng impeachment. Pinag-usapan lang namin yung mga possibilities. That's it. If we ever do receive the articles of impeachment, then we discuss the preparations that we need to do. Ganon. So, member naman ng minority present, so he is asked to relate to the other members of the minority suggestions. But again, all these suggestions and preparations, possibilities of timing is depending on whether the articles of impeachment reach the Senate. That's number one. And number two, if it does, then we will have to sit down officially to do that. Pati yung schedule na sinasabi namin na probabilities. Samantala, bilang isa sa tatayong senator judges sa inaasahang trial sa Senado, patuloy ang ginagawang paghahanda ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ako, parang si SPN. Merong crash course sa rules of court, pati yung compilation of evidence. Yeah. Although, one of 22 or 24 senator judges lang ako. Binigyang diin ni Senator Lacson ang importansya ng paghahanda kahit pa walang tiyak na araw kailan darating sa Senado ang articles of impeachment ni VP Duterte. Lalo na aniya at hindi lahat ng kasalukuyang mga senador ay may legal background at may karanasan sa pagsasagawa ng isang impeachment trial. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gagawin bukas sa publiko ng kasalukuyan Senate leadership ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, oras na maiakyat na sa Senado ang articles of impeachment ng pangalawang Pangulo, kinabukasan agad ay tatalakayin nila ito at makoconvene bilang isang impeachment court. Pinaghahandaan na rin anya ng Senado ang ilang bagay gaya ng mga ipatutupad na security measures upang matiyak ang kaayusan sa lugar kapag magsimula na ang nasabing trial. Will you allow the public? Will you allow the public to walk inside the plenary and view it? Yes, of course. Live stream, public, open to public. Itinanggi ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang alegasyong may appearance fees para sa mga miyembro ng House Justice Committee na nakibahagi sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, iginiit naman ng kapatid ng pangalawang Pangulo na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na hindi raffle ticket ang boto sa impeachment. Narito ang ulat ni Rosalie Coz live. Rosalie, may mga kongresista na nauna nang itinanggihan o yung umano'y panunuhol at pananakot sa impeachment voting. Ano ang pahayag ni Deputy Speaker Garin dito naman sa alegasyong appearance fees sa impeachment hearing? Walang kabayaran at pamimilit sa ginawang botohan ng House Justice Committee nang makitaan ng probable cause o sapat na batayan yung mga reklamo para i-impeach sa Kamara si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng unanimous vote ng 53 kongresista. Yan ang mariing itinahayag ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin matapos nga lumabas yung pinakahuling ulat na meron umanong appearance fees sa mga nakibahagi sa impeachment proceedings. Ayon sa Deputy Speaker, walang katotohanan ng appearance fees at mas lalong walang pilitan sa ginawang proseso ng impeachment. Mabigat anya ang mga ebidensya na iniharap laban sa pangalawang Pangulo at hindi naman nasagot dahil pinili ng Vice Presidente na maging absent sa lahat ng hearings. Kaya
hindi na anya katakataka na nagkaisa ang boto para sa probable cause. Naniniwala naman ang mambabatas na panglihis sa ebidensya ang aligasyon. Samantala, iginiit naman ng kapatid ni VP Duterte na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, hindi raffle ticket yung boto sa impeachment. Sa kanyang panibagong social media post ngayong araw, binigyan din nitong hindi utos at lalong hindi dapat produkto ng pressure ang boto sa impeachment. Nauna na nitong ipinahayag na may mga nagtatawag umano sa mga kongresista para bantaang tatanggalan ng pondo sa kanilang distrito kung hindi boboto ng sang-ayon sa impeachment. Pati umano sa Senado, may mga kumakausap na. Busy anya ang iba, hindi sa pag-aayos ng problema ng bayan, kundi sa pag-aayos ng boto. Pero yung mga aligasyong ito ay itinanggi na ng ilang mga mambabatas. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licod. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na magbibigay pa sila ng dagdag na 1,000 piso para sa mga magsisilbi sa halalan sa Bangsamoro. Ito ay bunsod na rin ng krisis na nararanasan. May report si Dante Amento. Inanunsyo ng Commission on Elections ang magandang balita para sa mga guro at support staff na magsisilbi sa gaganaping unang Bangsamoro Parliamentary Elections sa darating na September 14, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, makatatanggap ng karagdagang honorarya ang lahat ng miyembro ng electoral boards, Department of Education Supervisor Officials o DESO at support staff na maglilingkod sa halalan. Nauna nang ipinangako ng COMELEC na magbibigay sila ng 2,000 pesos na dagdag honorarya sa mga magsisilbi sa BARM elections na gaya ng mga guro noong nakaraang halalan. Pero nagpasya ang komisyon na dagdagan pa ito. At syempre, nag-commit kami na magdadagdag kami sa ating mga guro ng at least 2,000 pesos across the board. Gusto ko i-announce, magdadagdag pa si COMELEC na additional 1,000 pesos. So more or less 3,000 po ang madadagdag na honoraria ng lahat ng mga electoral board members. Paliwanag ng COMELEC, minarapat nilang dagdagan ang honoraria bunsod na rin ng tumataas na gastusin sa pamasahe at pagkain ngayong may krisis. Ang pondong gagamitin ay bahagi ng 3 billion pesos na budget para sa halalan na nadagdagan pa ng 500 million pesos mula sa Bangsamoro Parliament. Yung pong sa BARM, meron po tayong 3 billion pesos. Ang ating pong botante ay 2.3 million na mga botante. Buti na lamang po ay nagbigay sa amin ng dagdag na tulong ang ating pong Bangsamoro Parliament sa pangunguna ng Chief Minister, 500 million. Nagdesisyon po ang inyong COMELEC na hindi tayo papayag sa kauna-unahang halalan pa naman ng parlamento, ay ganun kadami pa rin ang botante sa bawat presinto. Dahil binigyan naman po kami ng dagdag na gastos, na panggastos ng Bangsamoro, gagawin po namin ang bawat presinto, more or less 4,882 na presinto yan sa buong Bangsamoro, ay gagawin po namin 600 lang ang mga botante. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napapanahon na ang pag-amyenda sa Magna Carta for Public School Teachers ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Ito ang isinusulong ng senador sa gitna ng pagdiriwang ng Araw ng Paggawa ngayong araw. Para sa detalye, may report si Jed Neresina live. Jed, ano yung paliwanag ni Senator Gatchalian? Bakit kailangan ng amyendahan itong Magna Carta for Teachers? Aga binigyang diin ni Senator Sherwin Gatchalian na nararapat ng amyendahan itong Magna Carta for Public School Teachers matapos yung 59 years nung maisabatas ito. Layon nito na mai-update yung mga probisyon upang higit na tumugma doon sa mga pangangailangan ng mga guro sa kasalukuyang panahon. Sa gitna ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw, muling isinulong ni Senator Sherwin Gatchalian, Vice Chairman ng Senate Committee on Basic Education, ang pag-amyenda sa Republic Act No. 4670 o ang Magna Carta for Public School Teachers. Ayon sa senador, napapanahon na ang pagbabago sa naturang batas
upang mas patadagin ang karapatan at kapakanan ng halos 900,000 na public school teachers sa buong bansa. Binigyang diin niya na dahil 59 na taon na ang nakalilipas mula ng isabatas ito, hindi na nito ganap na natutugunan ang mga pangangailangan ng mga guro sa kasalukuyang panahon. Layon ng revised Magna Carta for Public School Teachers o ang Senate Bill No. 363 na bigyang proteksyon sa trabaho ang mga guro sa pamamagitan ng pagtitiyak sa security of tenure at proteksyon laban sa understaffing at overloading. Isinusulong din ng nasabing panukala na gawing permanente ang mga benepisyo tulad ng calamity leave, longevity pay at iba pa. Kasama rin dito ang paggarantiya sa mas mabuting kondisyon sa pagtatrabaho at proteksyon sa unregulated class size o sobrang daming mag-aaral sa silid-aralan. At upang makatutok ang mga guro sa kanilang mga estudyante, nakapaloob sa panukalang batas ang pagbabawal sa pagpapahintulot ng mga non-teaching tasks. Itinakda rin ng panukalang batas ang mga kondisyon sa pagbibigay ng special hardship allowance at pagprotekta sa mga guro laban sa out-of-pocket expenses. Binigyang diin ni Senator Gatchalian na ilang dekada na ang lumipas mula nung naipasa ang batas na ito, kaya panahon ng gawing moderno ang batas upang maitaas din ang moral ng mga guro. Aga ngayong araw ng paggawa, bukod kay Senator Gatchalian na nawagan yung ilang mga kasamahan niya sa Senado na kailangan nang magkaroon ng konkretong solusyon o hakbang yung pamahalaan hindi lang para sa agriculture sector at transport sector dahil anila lubhang apektado rin yung sektor ng paggawa o yung mga manggagawa dito sa nararanasang krisis sa bansa. Bunsod pa rin nung patuloy na gulo sa gitnang silangan at kasama doon sa panawagan nila ay yung dagdag sahod o pagtataas sa sweldo ng mga manggagawa kasabay rin nung pagtaas ng mga presyo ng bilihin sa merkado. Ayan muna update, balik sa inyo aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Bantay sarado ng mga pulis sa mga kalsada malapit at papasok na US Embassy sa Maynila. Bagamat may barikada na, nagpupumilit pa rin ang mga rallyista na mapasok ito. Mula sa Maynila, humingi tayo ng update kay Dante Amento live. Dante, kumusta na ang sitwasyon dyan at nagtagumpay ba ang mga grupo na nagnanais makalapit sa embahada? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon ay nagpapatuloy itong kanilang programa. Binigyan naman sila ng pagkakataon ng Philippine National Police. Sinasabi na sa 30 minutes daw yung kanilang programa sapagkat sa pagkakaalam natin, Ella, wala silang permit to rally. Pero yun nga, sa kabila ng kanilang pagpumilit na makalapit sana sa US Embassy, dito lamang, Ella, sa kinaroroonan namin sa Calao Street, ay nakaharang na ang mga tauhan ng Philippine National Police. Nakita natin kanina, pagdating ng mga ralisa, bahagyang nagkaroon ng medyo tensyon, nagkatulakan. Pero nakiusap ang mga tauhan ng Philippine National Police na huwag silang sasaktan sapagkat ang kanila namang ipinatutupad ay maximum tolerance. Sa awa ng Diyos naman ay walang nasaktan at saglit lang kasi yung naging tensyon kanina. So ngayon nagpapatuloy pa itong programa. Ang nais nga sana nila, Ella, ay makalapit sa US Embassy kung saan kanilang kinukundina ito ngayong patuloy umanong sunod-sunuran ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas sa kabila ng ginagawa ngayon ng gobyerno ng Amerika, partikular sa giyera kontra Iran kung saan apektado ang maraming bansa, partikular ang Pilipinas, kung saan ngayon ay mataas na ang presyo ng ng petrolyo, kung saan apektado na rin ang iba't ibang presyo ng bilihin. So titingnan natin, Ella, kung ano ang mangyayari mamaya, kung sila ba ay maagang mag-disperse. Sinasabi nga dito ng PNP, 30 minutes lamang ang ibibigay sa kanilang magsagawa ng kanilang kilos protesta. Yan muna nating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Binigyan ng ayuda ng isang universidad sa Laguna ang lahat ng mga tsuper ng jeepney na namamasada sa loob ng campus nito. Sa ilalim ng Arangkada Alalay Program ng University of the Philippines, Los Baños o UPLB, nakatanggap ng grocery packs at one-time fuel voucher ang 50 tsuper. Layo nito na masuportahan ang PUJ drivers na nagpapatuloy ang operasyon para sa mga estudyante at empleyado sa kabila ng mataas na presyo ng petrolyo.
Plano rin ng mga ito na ipagpatuloy at palawigin pa ang kanilang suporta sa iba pang grupo ng mga tsuper at dagdagan pa ang mga ayuda na kanilang ipamamahagi. Ibinahagi ng ilang mga job seekers sa Bulacan ang kanilang naging karanasan at naramdaman sa pag-a-apply nila sa isinagawang job fair ng Department of Labor and Employment sa pagdiriwang ng ika-124 na anibersaryo ng Labor Day ngayong araw. Mula sa Marilao, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta na ang mga aplikante sa job fair ng DOLE at marami bang on the spot na na-hire agad sa trabaho at marami pa rin ba na dumarating na mga aplikante dyan sa job fair sa Marilao, Bulacan? Magandang tanghali, Ella. Dito sa isang job fair site sa Marilao, Bulacan, dito sa isang mall, ay talagang marami yung mga nagtutungo dito para magbaka sakali na sila ay matanggap sa trabaho. Pero as of now, meron nang naitala na mahigit 20 na on the spot sila na natanggap sa trabaho ngayong oras na ito. Sa pagdiriwang ng araw ng mga manggagawa, dito sa Marilao, Bulacan, nasa 2,054 ang alok na bagong trabaho. 35 mula sa employers sa lokal at 2 naman sa overseas. Alas 8 pa lang kanina, dagsana at mahaba na ang pila ng mga aplikante, bit-bit ang kani-kanilang resume at mga requirements. Halo-halo na rin ang naramdaman nilang emosyon, lalo na ng mga first job seekers. Nandyan na ang takot at kaba sa mga tanong at kung matatanggap ba sila o hindi sa trabaho. Ang 21 years old na si Babylin Arsadon, dahil first time niya palang mag-apply at wala siyang experience, kahit nakaramdam siya ng kaba, ginawaan niya ang lahat ng paraan para masagot ang mga tanong sa kanya. Sulit naman ang pila at pagod niya dahil isa siya sa mga na-hire on the spot o HATS na customer assistants sa job fair. First po is nag-fill up po, ganyan po. Tapos naghanap po ng mga possible po na apply. And then, nung ako po yung nakasalang, medyo kinakabahan po ako kasi ang interview po. Since first time po, sa weakness and strength po. Yung mga usual na tanong po. Teamwork, ganyan po. At adaptability and flexibility. Sa naman po, sa weakness po is mahiyain po. Ma-overcome naman po as time goes by. Mayroon namang mga aplikante na di naman natanggap dahil sa age limit at di rin pasado sa height sa ibang employers at sinabing tatawagan na lang sila. May mga umuwi rin pero meron pa rin na nagbabaka sakali na matanggap sila naman sa ibang mga employers na papasukan na tatanggap sa kanila. Ayon naman sa DOLE at PESU, hindi naman dapat sila mawala ng pag-asa at hindi naman dapat sila magpakita ng kaba. Ang mahalaga ay ginawa nila ang lahat ng paraan para sila matanggap sa trabaho. Na kayo ay willing maging asset, willing magtrabaho para sa pamilya nyo, para sa sarili nyo. At yun lang, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Meron po tayong tinatawag na late bloomer. Kung minsan kung sino nahuhuli, sila pa yung umuulan sa trabaho. As of 12 noon ngayong tanghali ay nakapagtala na ang DOLE ng nasa 459 na mga registrant applicant at ang hire on the spot na o HATS ay umabot na ng 26 ngayon at inaasahan nga na nasa 2,054 ELA ang mabibigyan ng alok na trabaho ng iba't ibang mga kumpanya at mga iba't ibang mga government agencies, partikular na rin ang provincial government ng Bulacan dito sa probinsya. At yan muna ang ating latest live mula rito sa Marilao, Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Sa tala ng Police Regional Office o Pro-5, nasa mahigit 4,000 mga baril ang paso ang rehistro. At pamunuan ng PNP Bicol nagsasagawa na ng firearms registration at license to own and possess firearms sa Kabikulan. May report si Jerry Galicia.
Batay sa tala ng Police Regional Office o PRO5, nasa kabuang 4,501 na mga baril na pasuna ang rehistro sa buong Bicol Region. Pinadadalhan na ng mga otoridad ng sulat ang mga gun owner na iparehistrong muli ang kanilang mga armas. Kung pasuna ang rehistro at lisensya ng isang individual sa pangangalaga ng malapit na police station, dahil may tuturing na loose firearms ang mga ito kung bigong maire-renew. Sa lahat po ng merong firearms na expired na po, ito po ay tinuturing namin loose firearms. Ngayon po, para hindi po siya maano po, gusto nyo pa siyang i-renew para angkin nyo po itong firearms na ito. Kailangan po, i-deposit nyo muna to sa isang istasyon na pinakamalapit po sa inyo. Kaugnay nito, nagsasagawa na ng License to Own and Possess Firearms, LTAP at Firearms Registration Caravan ang Regional Civil Security Unit 5 para sa mabilisang pagpaparehistro ng mga armas. Sa Masbate City, 2 araw na caravan sa Magallanes Coliseum sa Barangay Bapor. Napakahalaga po nito para po maiwasan po natin yung mga illegal possession of firearms at saka magkaroon po tayo ng responsible gun ownership. Para ma-practice po natin na pag meron po tayong firearm, ito po ay isang pribileyo na ibibigay sa isang tao para magkaroon po ng isang firearm. Ang guro na si Mang Flomencio, kailangan niyang ma-renew ang kanyang baril dahil na rin sa nangyayaring untoward incident sa kanilang lugar. Aniyang malaking kabawasan at tipid sa gastusin kung sa regional office sa Legazpi City pa sila pupunta para sa pagre-renew ng rehistro ng kanyang armas. Malaking bagay po dahil unang-una ang sa gastusin, medyo na-less po ang gastusin namin. Dahil ang lugar namin, sir, sabihin natin medyo risky. Ang ibig kong sabihin na risky dahil po may mga untoward incident po dito nangyayari. Sa kabuuan, may 205 na aplikante ang napaglingkuran sa LTAP at Firearms Registration Caravan, 160 bagong LTAP applicants, 17 renewal ng expired LTAP, 27 firearms registration renewal at isang firearms registration transfer. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinaas na sa severe and terrorism threat level sa United Kingdom. Ito ay matapos ang pananaksak sa 2 Jewish men sa North London noong Miyerkules. Ang nasabing hakbang ay nangangahulugang itinuturing na mataas ang posibilidad ng pag-atake ng terorista sa susunod na 6 na buwan. Sinabi naman ng UK government na ang pagtaas sa antas ng banta ay hindi lamang bilang resulta ng pag-atake sa Golders Green, kundi maging ng mas malawak na Islamist at extreme right-wing threats. Inilagay na sa house arrest ang nakakulong na former Myanmar leader na si Aung San Suu Kyi base sa mga ulat ng state media. Sa inilabas na pahayag ng military leader na si Min Aung Hlaing na siya ring nanguna sa coup noong 2021, sinabi nito na pinababanan niya ang nalalabing sentensya ng 80-year-old Nobel laureate. Nagpasya na rin umano siya na tapusin ang jail term nito sa isang itinalagang tirahan. Samantala, hindi kumbinsido ang anak ni Suu Kyi na si Kim Ari sa impormasyong ito. Anya, wala man silang proof of life o katibayan na buhay pa ang kanyang ina. Sinabi rin nito na ang larawang ipinakita ay kuha noon pang 2022. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Josue, Kapitulo 1, versikulo 9, na nagsasabi, "Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig.
At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!